You, Lord, oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. So good.
Okay, so magandang umaga sa ating lahat po dito sa Pilipinas. At isang mapagpalang araw sa lahat ng mga nasa ibang bansa na kung saan ang tinig na ito ay nakakaabot. Patuloy tayo na magsama-sama in the presence of the living God upang patuloy na ating pong alamin ang bawat mga instruksyon ng Panginoon na ito ay lubos na magpapalaya sa atin sa pagkakaalipin sa daigdig na ito ay nagdala na sa atin ng panganib upang sa ating pong patuloy na paglalakbay sa daigdig na ito ay maitago sa atin yung landas na ito ay tutungo sa kaharian ng Diyos, na mapagtagumpayan po natin na tawirin ang daigdig na ito hanggang sa kaharian ng buhay na Diyos. Kaya sa oras na ito ay ating pong patuloy na ihanda ang ating mga kaisipan at ipasailalim sa pamumuno o pagkilos ng Espiritu ng Diyos upang ito ay malubos na maunawaan po natin ang bawat mga kataga na ito ay mahahayag, dahil napakahalaga po na yung pangunawa po natin ay hindi po ito mabibilanggo sa kaunawaan lamang, kundi yung pangunawa po natin ay magdadala sa atin ng katuparan sa ating mga buhay. Kaya sa oras na ito ay atin pong buksan ang ating banal na kasulatan mula po sa unang Korinto Kapitulo 5, versikulo 6 hanggang 8, King James Version. Your glorying is not good. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump? Purge out therefore the old leaven, that you may be a new lump, as you are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. Therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Father, thank you, Lord, for this scripture, O God Almighty, that you have opened unto us today. We pray, dear God, to continue, Lord, na alisin lahat ng tabing ng katotohanan, tabing, Panginoon, na nakatakip sa katotohanan na nasa likuran ng kasulatan na ito, Panginoon, na ito ay magbibigay sa amin ng maliwanag, Panginoon, na landas na amin pong tatahakin, na ito, Diyos, ay patuloy naming tutuntunin, Panginoon, sa aming paglalakbay sa daigdig na ito hanggang sa pagdating ng hangganan ng lahat ng bagay, Panginoon. Salamat po, O God, at damitan mo po kami ng karunungan, kaalaman ng gagaling sa iyo, at I pray, O God Almighty, na patuloy na damitan mo kami ng karunungan, kaalaman ng gagaling sa iyo. At alisin, Panginoon, ang karunungan, Panginoon, na ito, Diyos, ay nakamtan namin, Panginoon, sa panggitan ng katwiran ng mundong ito, at mapalitan, Panginoon, ng karunungan, Panginoon, na magbubigay sa amin ng buhay, Panginoon, Lord God Almighty, na alipin ng iyong katwiran, Panginoon, Lord God Almighty, through the faith of Christ. Father, we thank you, even the presence of all your heavenly hosts, at higit sa lahat, your holy presence, O God Almighty. Thank you so much. In Jesus' mighty name we pray. Amen and Amen. Okay, so sa oras na ito ay ating pong tatalakayin concerning the reality of Passover. So, kailangan malaman po natin kung ano ang ugnayan natin sa salitang Passover. Dahil napakarami po na tumatangkilik at nag-acknowledge that sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay tayo po ay naligtas. Ngunit kailangan maunawaan natin dahil kung tutunghayan po natin ang nangyayari sa buong mundo, hinggil po sa pagsamba, hinggil po sa pagpupuri sa Diyos, ay ito po ay maraming taliwas. Kung hindi man lahat, ay maraming taliwas na ito ay lumalabag sa katotohanan o direksyon ng kasulatan na ito ay magaganap sa buhay
ng lahat ng mga tao. So ibig pong sabihin, nalilihis po ang karamihan ng mga tao o nagpupunta sa kapilya at nagbabasa ng Biblia, nalilihis po sila sa katotohanan na ito ay landas na bunga ng Passover. Kung titingnan po natin, yung Passover ay ito po yung pinakahihintay ng mga Hebrew na ito'y darating sa kanilang buhay noong sila po ay naalipin doon sa Egypt at naparusahan sila sa hirap at mga pagdurusa, na dito po ay kanila pong minithi na darating ang tagapagligtas sa kanila dahil alam nila na sila po ay mga bayan ng Diyos. Matagal na panahon hanggang dumating ang kapanganakan ni Moses at hanggang lumaki po siya at makaugnayan na po ang Panginoon doon sa Mount Sinai, na siya yung inatasan na magdala ng kalayaan sa kanyang bayan. At ito na nga po, nung dumating po ng yung huling salot na ito ay darating doon sa Egypt, ay ipinag-utos ng Panginoon na kailangan pinturahan ang lahat ng mga hamba ng mga tahanan luluklukan, kinalalagyan ng lahat ng mga Hudyo, dahil darating ang salot na ito ay kikitil sa mga buhay ng mga panganay na anak ng lahat na nandun po sa Egypt. At ito po ay kanilang ginawa, kaya po nung dumating po yung salot ay dumaan po sa kanila na hindi po sila naapektuhan, kundi ang mga panganay lamang ng mga pamilya na nasa Egypt ang siyang namatay. Kaya yun yung dahilan na ang paraon ay nag-decide na kanya nang palayain ang lahat ng mga Hudyo palabas sa Egypt upang makamtan na nila yung pong minimithi na kalayaan, at ito po ay naganap. At yun na po yung pinaka-dakilang araw na dumating sa kanilang mga buhay, dahil doon sa mahabang panahon na sila po ay naalipin ng mga Egyptians, ay dumating na rin yung panahon na sila ay lubos na mapapalaya mula sa kapangyarihan ng mga paraon. At dito po ay nakatawid sila sa Red Sea hanggang dumaong sila doon sa bundok Sinai, na kung saan ay doon umakyat si Moses upang doon tanggapin yung pong batas na ibibigay ng Diyos sa kanila, na ito yung kanilang panuntunan sa patuloy na paglalakbay nila sa daigdig na ito, at na ito ay patuloy na magbibigay sa kanila ng landas na makapanatili sa presensya ng buhay na Diyos, bilang ang Diyos po ay nagmamatsyag sa kanila sa lahat ng oras at panahon. Nandun yung kanilang ang paggabay ng Diyos sa kanila. Ngunit ang masaklap na katotohanan na nangyari ay dala-dala nila yung kanilang katigasan ng ulo, yung kanilang sariling direksyon at kaisipan pa rin ang pinapairal nila. Sa likuran na sila na po ay nakalaya mula sa mga kapangyarihan ng Ehipto at mula sa mga sundalo na ito ay humahabol sa kanila nung makatawid sila sa Red Sea. Kaya doon po, nung wala po si Moses, ay nagpunta po doon sa Mount Sinai upang tanggapin yung pong
nakaukit na batas na ito ay bigay ng Diyos para sa kanila na kanilang panuntunan, sa kanilang patuloy na paglalakbay sa daigdig na ito, ay kanila pong sinira. Nag-violate sila. Kasi nagpagawa sila ng Goya kay Aaron, na ito ang sabi nila, na ito yung Diyos na naglabas sa kanila mula sa Egypt. Kaya doon nagalit po ang Panginoon, at marami ang nangamatay sa kanila, halos 50% sa kanila ay nangamatay doon sa wilderness. At pagkatapos nagpatuloy sila sa paglalakbay tungo po sa Promised Land, at yung kalayaan nila supposed to be 10 araw lamang po ang kanilang lalakbayin para abot ang Promised Land, ngunit inabot sila ng 40 years na nilakbay dahil sa kanila pong unbelief at katigasan ng kanilang mga ulo. Kaya dito po ay dumating na po yung punto na kung saan ang Diyos ay hindi na po kayang taglayin yung pong katigasan ng ulo ng mga Israelitas. Kaya po ang nangyari dahil sa kanilang pagbitray doon sa pagtitiwala ng Diyos sa kanila, ang Diyos po ay nanahimik sa mga Jewish people. Na pagkatapos po ng Malakay ay nanahimik po at hindi na po nangusap, maging ang mga propetas ay wala na pong tinig na nagmumula sa kanila. Kaya mula doon sa kay Propeta Malakay hanggang doon sa kapanganakan ng Panginoon Hesus ay about 400 years ang tagal nito na nanahimik ang Panginoon. Kaya doon sa kanyang pananahimik ay dito po ay pumasok ang mga Paraseyo at mga Sadducees to organize, to form their religious act upang patuloy na dito ipangaral ang batas ni Moses sa mga Jewish people. Dahil naniniwala sila na itong mga Paraseyo at mga Sadducees ay naniniwala sila na ang batas ng Diyos na binigay kay Moses ay twofold: the written law and the oral law. Kaya dito nagumpisa sila mga about 200 or 150 to 200 years before the birth of our Lord Jesus Christ. Kaya dito na po naglakbay ang mga Jewish people sa pangangaral ng mga Pharisees. Actually, ang mga Paraseyo po ay kagaya po ni Paul. Si Paul po ay Roman citizen, and at the same time, siya po ay religious ethnic Jew. Kaya siya po yung isa sa mga tagapagturo about the law of Moses. Kaya itong mga Jewish people ay dito na po sila napasailalim sa patuloy na pakikinig sa mga turo ng mga Paraseyo, upang sa kanilang paglalakbay ay sila po ay patuloy na dadalhin yung kanilang pananampalataya through the righteousness of the law. Kaya lamang nung dumating ang Panginoong Hesus, dahil yung kanila pong paghihintay ay hinihintay nila yung pagdating ng Mesaya. Ngunit hindi nila na-recognize na yung pagkapanganakan ng Panginoong Hesus ay yun na nga yung araw na kung saan ay dumating na ang Mesaya. Kaya ang Panginoon Hesus di nila tinanggap. Kaya habang nandun ang Panginoong Hesus bilang tao, kasi yung pagpunta ng Panginoong Hesus dito bilang tao, ay sabi ng Panginoon ay para lamang sa mga nawawalang tupa ng Israel. So hindi pa tayo kabilang dito. Dahil mula doon sa
umpisa hanggang sa crucifixion ng Panginoong Hesus, ay dito po ay bahagi ng Old Testament. Because Romans chapter 10 maliwanag that Christ is the end of the law. Kaya bago pupunta ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary, ay winarningan na po ang kanyang bayan. Na sa kanyang pagpunta roon, ay meron lamang pong dalawang daan o dalawang gate na kanilang pagpipilian, whether yung maluwag na gate o yung maliit na daan. Maluwag na daan o maliit na daan. At yung maluwag, ang sabi ng Panginoon, ito ay tutungo sa kapahamakan. Pero itong maliit na daan tutungo sa walang hanggang buhay. At iilan lang ang makakatagpo nito. So, ibig pong sabihin na yung gate na yon na maluwag ay walang iba kundi yung ibinangon ng mga Pharisees and mga Sadducees hinggil sa pangangaral sa batas ni Moses. Ito yung kanilang ibinukas at di nila alam na ito ay tutungo sa kapahamakan. Kaya nung dumating ang panahon na at bago pumunta ang Panginoon Hesus doon sa cross, ay muling nagbabala at nagsabi sa kanyang mga bayan in John chapter 8, nang sabi niya, "If therefore the Son of Man shall set you free, you are free indeed." So ito na yung panahon na kung saan ay hinihintay ng lahat na yung kanyang pagpunta in the cross of Calvary ay ito na po yung Passover na gagawin ng Panginoong Hesus para sa pagbubukas ng pintuan ng kalangitan para sa lahat. Hindi lamang sa mga Hudyo kundi pati ang mga Gentile na katulad po natin. So, ibig sabihin para sa pangkalahatan na po. At ito po yung pinaka-dakilang araw na kung saan ay darating dahil ito na yung pagbubukas ng katuparan ng pangako ng Diyos sa Israel na ito ay darating ang Messiah upang sila ay i-restore in the kingdom of God. Kaya makikita po ninyo nung nandito pa ang Panginoong Hesus, noong pong kasama niya ang kanyang mga disipulos, ay nagtanong ang mga disipulos nang sabi, ito na ba yung panahon na kung saan i-restore mo ang kingdom ng Israel? So alam nila na ang Panginoong Hesus ay siya yung magre-restore sa bayang Israel into the kingdom of God. Bakit? Kasi nahulog na po sila sa kasalanan. Na yung pong batas na itinuturo ng mga Pariseo at mga Sadducees ay lalong nagpaigting sa kanila sa mga Jewish people upang lalo lang sila mabulag at di makita yung hangganan nung naabulis na mga bagay. 2 Corinthians chapter 3 na ang sabi doon na nanatili na sila ay naging bulag sa pagkakabasa sa Old Testament, sa lumang tipan. So, di nila namalayan na dito po ay nakapasok sila sa isang pintuan, sa gate, na ito ay dulo nito ay kapahamakan. Kaya bago pumunta ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary, ay sinabihan na niya yung kanyang mga disipulos na kailangan mamili na sila kung alin ang kanilang papasukin. Dahil yung pagpasok ng Panginoon in the cross of Calvary, ay ito na po yung araw na kung saan ay ibubukas na ng Panginoon yung pintuan ng kalangitan na kinakailangan dito po lahat dapat papasok. Kaya nga ang sabi niya ng Panginoon,
na if the Son of Man shall set you free, you are free indeed. So ibig pong sabihin na sa kanyang pagpunta in the cross of Calvary ay dito na magkakaroon na po ng katuparan yung pangako ng Diyos kay Abraham na maibukas na ang pintuan ng kalangitan at lahat ng mga tao sa buong mundo ay pagpapalain ng Diyos dahil kay Abraham. At ito na yung panahon na kung saan ito na po yung umpisa ng last days. Kaya makikita po natin mga minamahal na mga kapatid, na nung ibukas ang Panginoon ang pintuan ng kalangitan, ito yung araw ng Passover, na nung bumulwak ang kanyang banal na dugo, ay ito yung nagbigay sa lahat ng mga tao ng freedom, kalayaan, na hindi po dahil, sabi ng Panginoon, if the Son of Man shall set you free, you are free indeed. Ibig pong sabihin, hindi ibig pong sabihin na dahil malaya na tayo dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus bilang Passover natin ay dito ay nasumpungan na natin ang kaligtasan. Ibig pong sabihin na yung freedom na binigay ng Panginoon ay wala ng mga batas, nasupil na ang batas ng kadiliman, nasupil na ang batas ng the righteousness of the law of sin and death. Nasupil na at wala nang pipigil na anumang batas sa lahat ng mga tao na mag-decide sa kanilang pipiliin na direksyon kung ano ang kanila pong susuungin o papasukin. Whether doon sa maluwag na daan o whether dito sa maliit na daan. Kaya makikita po natin yung bunga ng Passover. Christ is our Passover. Na ang sabi po ni Pablo sa mga taga-Korinto, na ang sabi niya, your glorying is not good. No, ye not that a little leaven leaveth the whole lump. Purge out therefore the old leaven. Na sa buong mundo ay makikita po natin na marami pong nagbubunyi. Marami po ang nagpupuri, sumasamba sa Diyos. Pero ang masakit dito ay kalakip. Yung sinasabi ni Pablo, your glorying is not good. Bakit? Kasi kasama po, hindi po naalis, hindi po na-purge yung sinful nature sa buhay ng mga tao na sumasamba at nagpupuri sa Diyos. So ibig sabihin, nananatili na yung sinabi ng Panginoon sa kanyang bayan that you cannot serve two master, ay ito ay nagaganap dahil lamang sa turo ng mga Pharisees na ito'y ibinukas ni Satan during the 19th century na ang Bible School ay nag-umpisang maitatag upang muling buksan yung pong basahin ang lumang tipan na ito yung bumulag sa mga Israelitas. Kaya yung Passover, ibinukas ng Panginoon sa lahat upang malaya po tayo na ito'y piliin kung saan tayo maglalakbay. Pero ang ninais ng Panginoon na sa kanyang pagbubukas, nung sinabi niya, it is finished, ibig pong sabihin, hindi na dapat yung karunungan ng tao, yung pong humanitarian principle of knowing the laws of God. Dahil yun po yung old leaven na ito ay bumulag sa mga Israel, pumatay sa kanila. Kaya it is finished, sabi ng Panginoon, na ang kailangan dito, nung dumating yung Passover sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ay ito ay dapat maisuko ang ating buong pagkatao sa Kanya dahil siya na po ang magdadala sa atin through His Spirit upang patuloy na lakbayin natin ang kaharian ng Diyos na maliit na daan na tutungo sa walang hanggang buhay. Kaya yun po yung napakasaklap. Dahil totoo po yung sinabi ng Panginoon na marami ang makakakita.
sa mga sa maluwag na daan na di nila makikita na ang hangganan nito ay kapahamakan. At yung makipot na daan ay iilan lang. Kaya makikita po natin na naglipa na, lalo na ngayon, ang mga leadership training, ang mga conferences, revival, na ito ay organized by men at iba't ibang mga ginagawa ngayon. Andon yung kanilang pagbubunye, andon yung kanilang pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Pero sabi ni Pablo, yung inyong pagluluwalhati ay hindi maganda dahil hindi pa naalis yung pong old leaven. Na yung old leaven ay yung po, ulitin ko, yung pong turo ng mga Pariseo about the righteousness of the law. At ito rin yung ibinukas ni Satan sa mga matatalinong tao through the Bible School upang muling buksan yung pong kasulatan na ito ay bumulag sa Israel. Kaya marami pong mapapahamak dahil dito po sa pagpasok ng bagong tipan o itong pong bunga ng Passover na ginawa ng Panginoong Hesus para sa lahat ng mga tao sa mundong ito ay magiging bukas para mas higit na piliin yung pong pagpasok natin sa buhay ni Kristo. Kaya nga sabi ni Pablo in 1 Corinthians chapter 2, my word and my preaching are not from enticing words of one's wisdom. Hindi, sabi niya, yung manggagaling sa napakagagandang salita na galing sa karunungan ng tao, na ito'y nakakabighani, kundi ito ay demonstrasyon ng Espiritu at kapangyarihan. So ito po yung Espiritu at kapangyarihan, ito yung full operation of the Spirit of God. The Spirit, because God, dito sa pagpasok po natin sa kingdom ng Panginoon, na ito'y binukas niya through that Passover na ginawa niya, ay dito po niya idadamit sa atin the Spirit or the grace of God sa bawat isa sa atin. Upang sa ating paglalakbay, hindi po sa karunungan ng tao, kundi ito yung salita, the word of faith, na katulad ni Moses, ay ni Abraham, na siya po ay kumikilos sa kalooban ng Diyos, hindi doon sa kanyang nalalaman, hindi doon sa kanya pong kaisipan, kundi doon sa tinig na naririnig niya sa Diyos. Kaya siya po yung father of many nations. Kaya dito sa pagpasok sa maliit na pintuan, dito po natin matatagpuan the word of reconciliation, which is the word of faith. Na yung which is the Holy Ghost, na siya yung word of faith na may taglay ng mga salita na ito ay patuloy na magdala sa lahat ng mga tao, sa lahat ng kalooban ng Diyos hanggang sa pagdating ng hangganan sa lahat ng bagay. Ang problema kasi, mga minamahal na mga kapatid, na yung pananampalataya ay laging naituturo na nung ipinanganak tayo, meron na tayong pananampalataya. Hindi pa po. Dahil ang pananampalataya, it operates through the heart, through the Spirit. At alam natin na bilang Gentile by nature, wala the Spirit of God na ito ay dapat kasama natin, ay wala. Kaya nga pinalitan ng Espiritu ng mundong ito. Kaya dahil wala pong nangyari doon sa Passover ng Panginoon, dahil mas pinili ng marami na ibukas yung pong pagkakabasa
Old Testament na bumulag sa mga Israel, kaya wala silang pananampalataya. Tiwala sila sa Diyos. Naniniwala sila sa Diyos dahil sa Biblia. Pero hindi po yun ang dahilan para maligtas sila, kundi yung kanilang paniniwala at pagtitiwala ay dapat matagpuan nila yung pintuan na ibinukas ng Diyos para sa atin, and that gate is the Lord Jesus Christ. He is our Passover. Na dito mo masusumpungan yung sinabi ni Pablo that God God is in Christ to reconcile the whole world to Himself through Jesus Christ, not imputing their trespasses, but He gave freely the word of reconciliation to us. And that is the grace of God. And the grace of God is the Holy Ghost. And the Holy Ghost ay siya yung tinig sa atin. Siya yung magdadala sa atin upang sa ating paglalakbay sa daigdig na ito, matuntun lagi natin yung landas ng katuwiran ng Diyos through the faith of Christ, and no longer the righteousness of the law. Yun po yung Passover. Na kung ikaw ay naging malaya, kailangan maging wise ka na gamitin yung kalayaan mo para makamtan mo yung minimithi mo na gustong mapabilang sa kalangitan. Kaya nga lagi kong sinasabi, ang Biblia ay napakaganda. Dahil dito kung babasahin mo, nagkakaroon ka ng balik-tanaw sa mga events na nangyari since the beginning up to the end. Pero, kaya nga, meron tayong paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Pero yung paniniwala at pananampalataya ay walang magawa ito kung dito na lamang tayo maninindigan dahil doon sa nabasa natin sa Biblia. Kinakailangan hanapin natin yung pintuan na masikip na ito'y ibinukas ng Panginoong Hesus, na siya mismo yung pintuan. At huwag manatili sa maluwag na pintuan na ibinukas ng mga Pharisees, na ito'y binuksan muli. Nung naabulis na yon, ay muling binuksan ni Satanas noong 19th century nung buksan, itayo ang mga Bible school at basahin ang lumang tipan. Maaaring sabihin natin, Pastor, hindi ka biblikal. Sabihin ko po sa inyo, ang tunay na biblikal ay yung mga taong nakakakilala at nakakaunawa at bumabasa completely sa nasusulat at hindi lamang yung mga pangako ng Diyos pagkatapos aangkinin mo na hindi naman naka-address sa iyo. Dahil maliwanag po sa Romans chapter 3 verse 19 na ang sabi doon na kung ano ang sinasabi ng batas ay para lamang sa mga taong nasa ilalim ng batas. And the law of Moses is only addressed to the Jewish people. Na ito ay pinutol ng Panginoong Hesus dahil yung pong patuloy na pagdadala nila dito, di nila alam na yung sumpa dahil sa kanilang pag-betray o pag-disobey sa batas na dapat nilang kaakibat ng kanilang paglalakbay ay hindi nila nasunod. Kaya inabulis po ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Invalid na, kaya nga sinasabi ng Hebrews chapter 8 that the old covenant now is ready to vanish away. And the new covenant now is ready
na ito ay magkaroon na ng kaganapan through Christ. Ang masaklap sa pagpasok ng mga Bible school, hindi po nila dinetermina na merong dalawang tao, dalawang remnant dito sa daigdig, the Jewish people and the Gentile. At tandaan po natin, inuulit ko, na bilang Gentile by nature, hindi po tayo kabilang doon sa mga lakbayin, paglalakbay ng mga Jewish people in the presence of the living God. Kaya nga tinawag ng Diyos si Saul na naging si Paul upang siya yung magbubukas ng pintuan sa pamamagitan ng kanyang pagpapayag na ebanghelyo ng kaligtasan sa lahat ng mga Gentile during the 40th AD. Yun po yung unang journey ni Paul. At dito po ay dito nag-umpisa na ang pintuan ng kalangitan ay bukas na sa lahat ng mga Gentile, sa mga tao na nakarinig about the gospel of Christ. Kapag sinabing gospel of Christ, ay hindi po yun yung righteousness of the law. Hindi po yun yung pinag-aaralan ng mga Bible school. Dahil ang masaklap dito, pumupulot tayo dito sa mga scripture at itinuturo, nasasabihin natin sa mga tao, tanggapin mo lang ang Panginoong Hesus at ikaw ay ligtas na. Kahit na magkasala ka, gagawa ang Diyos ng paraan para maligtas ka. Ginawa pa natin na ang Diyos ay naging uto-uto. Masakit man pakinggan, pero yun na po ang ginagawa ng karamihan. Kaya po sinasabi ni Pablo, purge out therefore the old leaven, that you may be a new lump, as you are unleavened. For even Christ our Passover is sacrificed for us. So ibig pong sabihin na kailangan yung pong old leaven, which is a doctrine or mga pagkain na nanggaling sa karunungan ng tao, kailangan ito ay malinis. Kailangan ito ay mawas out. Kailangan ito ay mag-banish away. Dahil darating na ang sabi ng Banal Kasulatan, yung bagong lamp o tinapay na walang libadura. Ibig sabihin, if it is unleavened bread, ito yung mga salita ng Diyos o tinig ng Diyos na walang halong kahit katiting na karunungan ng tao. Ngayon yung sinasabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Hindi po yung written word ang sinasabi na proceeded out, kundi yun yung actual na tinig ng Diyos dahil ang kanyang layunin kung bakit umakyat sa kalangitan after the Passover, Christ Passover, ay umakyat siya, pag-report sa Ama, bumaba siya in the person of the Lord Jesus Christ, the risen Christ, the Son of the living God. At upang ang kanyang layunin ay mag-enthrone sa ating mga buhay, sa ating mga mortal na katauhan. Kapag nag-enthrone siya, kapag nakapokus ka po sa Kanya, kapag naglalakbay ka sa makipot na daan, maririnig mo siya. Kasi nasa mortal mong katawan. And that is the voice or the word that proceeded out from the mouth of God.
Hindi po yung sinasabi ng maraming mga bishop na kung gusto nyong marinig ang salita ng Diyos, lakasan ninyong basahin ang Biblia para marinig ninyo ang salita ng Diyos. Nakakatakot na mga pahayag. Dahil yung pagpunta ng Panginoong Hesus dito, ay hindi po nabibilang po yung kanyang pagpunta sa isang kasaysayan o sulat, kundi aktwal na katuparan yung kanyang mission dito sa daigdig na ito. Hindi upang maranasan yung kanyang kapangyarihan, hindi upang maranasan yung kanyang mga himala. Dahil yung karanasan, inuulit ko po, hindi po yung layunin ng Diyos kung bakit siya pumunta rito. Upang maranasan lamang siya. Dahil ang karanasan ay merong lang araw na nananatili. Pagkatapos nun, wala na naman. Pero yung kanyang pagpunta rito ay hindi upang maranasan, kundi tayo ay mamuhay in His power, mamuhay in His presence all day long. Kaya nga ibinigay na. Because the unleavened bread ay ito yung taglay. Yun ang grace ng Panginoon, which is the Holy Ghost, na ito yung word of reconciliation, na magre-reconcile sa atin sa piling ng Diyos. It is the word of faith. Word of faith, ibig sabihin na noong tayo po ay wala pa sa Panginoon, yung ating kaisipan ay nakapokus lang sa tinig ng ating mga laman. At tinig ng ating mga kaisipan dahil doon sa batas ni Moses. Pero nung nagdesisyon tayo, nung tayo po ay dumating na yung Christ Passover at malaya na tayo, na piliin yung lalakbayin natin, ay pinili natin na pumasok doon sa makipot na daan, the gate na binuksan ng Diyos through Christ. Ito na po yung ipagkakaloob. As Jesus, the risen Christ, enthroned Himself in our mortal being, ay ibibigay na sa atin the Holy Ghost, na ito yung sinabi ng Panginoon sa John chapter 14, that the Comforter is the Holy Ghost, and He will teach you all things, and put to remembrance everything that I have spoken unto you. In John chapter 16, and He will guide you into all truth. So, ibig sabihin, siya na yung magdadala. Doon na nakapokus ang ating mga isipan. At sumusunod na tayo sa bawat mga tinig na ito'y dala ng salita ng Diyos through the faith of Christ. And the word of faith, and that is the faith of Christ, the Holy Ghost. Kaya hindi na po tayo nakabatay sa mga kasulatan. Dahil tandaan po natin na nung dumating yung Christ Passover, ito na po yung araw na kung saan nagkaroon na po ng katuparan about the Scripture. And the fulfillment of the Scripture is Christ. Kaya nga, yung Ebanghelyo or the Gospel of Christ ay hindi po yung napag-aralan sa Bible School o nalalaman mo doon sa batas sa Biblia. Kundi ito po, yung mga salita na ito ay iniukit sa ating buhay through the faith of Christ. So, tayo po, the living truth. Kaya nga, we are the gospel of Christ. Kaya yung gospel of Christ, ito yung mga tao tumatayo as a witness unto Him. Na tumatayo sa daigdig na ito in behalf of the Lord Jesus Christ. Kasi wala na siyang physical na katawan, kundi tayo yung kanyang pinaka-physical na katawan. At doon sa ating pagtayo
nakaukit na sa atin, the epistles of Christ. Hindi na po sa bato, hindi na po sa libro. Dahil ang sabi po sa 2 Corinthians chapter 3, verse 3 to 5, na ang sulat ay nakakapatay, pumapatay. Na ito'y bumulag sa mga Jewish people after na nagkaroon na po ng regeneration nung pumunta ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary in order na siya na yung magsilbing Passover ng lahat. Kaya makikita po ninyo, ang daming naglipa na mga training, mga conferences para turuan na lahat ng mga tagasunod ay kailangan magpasubmit sa mga leader. Nakakatakot na turo. Dahil di mo alam kung yung leader ay still namumuhay in a sinful nature. Na yung leader di pa niya nakita yung daan papasok sa makipot na daan. Inassume lang niya dahil sa kanyang nabasa sa Biblia. Pero ang katotohanan sa banal na kasulatan, kung tayo po ay nagpapasakop sa ating Panginoong Hesus, then lahat ng mga tagasunod ay andon ang kaayusan. Gaya nga lagi kong sinasabi na ang pagpapasubmit ay hindi po ito pinag-uutos, kundi ito kusang nang gagaling sa kalooban ng tao. Dahil ang respeto ay hindi po ito pinag-uutos. Dahil kung tayo po ay matatanda na bilang mga tupa ng Diyos, ay nakikita yung larawan ng Panginoon sa ating mga buhay bilang mga tupa, marami po ang susunod na ito ay nakababata kaysa sa atin. Kaya makikita po ninyo kahit na sa pamilya, yung panganay hindi tagapag-utos, kundi tagapangalaga. Siya po ay tumatayo bilang halimbawa sa kanyang ginagawa. Dahil hindi mo maaaring turuan yung mga kapatid mo na nakababata kung utos ka na utos na hindi nakikita sa iyo. Ganun din po sa kingdom. Pinapakita lang natin na tayo po'y mga leader. Dahil may mga diploma po tayo. Dahil nakalagay doon yung Doctor of Divinity. Nakalagay doon yung Doctor of Theology. Na nandun po yung tinatawag na certificate na ikaw ay bishop, ikaw ay reverend, kaya sinasabi mo na ikaw ay leader. Oo, sa standard ng tao. Pero tayo po ay naglalakbay dito, hindi sa standard ng tao, kundi sa standard ng Diyos. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, kung tayo po ay gusto natin na makita at matagpuan ang tunay na kaharian ng Diyos, kailangan makita po natin, pasukin yung makipot na daan. At hindi po yung maluwag na binuksan dahil lamang po sa mga tulo ng mga Pharisees. Mahal ko kayong lahat. Ngunit sabi ko sa mga kapatid,
Hanggang kailan na magising ang mga tao kung walang magsasalita? Hanggang kailan na may tuwid ang mga kamalian? Na ito'y matagal nang nangyari, ngunit paulit-ulit na lamang dahil sa karunungan ng tao. Dahil walang magawa ang tao na ipahayag sa kanyang buhay hinggil sa Panginoong Hesus dahil hindi pa niya natanggap the grace of God at hindi nila natagpuan the risen Christ, kundi ang natagpuan nila, the written Christ, yung nakasulat. Kaya inuulit ko po, ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay between you and Christ. Kausapin mo siya. He is an omnipresent God. Mas malapit siya kaysa sa hininga mo. Nandyan sa tabi mo, nandyan sa harapan mo, nandyan sa tagiliran mo. Saan ka man haharap nandun sa kausapin mo, kapatid, at sabihin, ito na ako, Panginoon. Isinusuko ko ang buo kong pagkatao, and I consider myself as good as dead. Here on planet Earth, that I might alive in you. Pero tinitingnan ng Panginoon, tinitimbang niya kung talagang tayo'y tapat sa ating pong pagtawag sa Kanya. Hindi yung mga itinuturo na tanggapin mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Hallelujah! At ligtas ka na. Paano ka ligtas? Karnal ka pa rin. And carnality of your life and carnality of mind, that is the area of your life that Satan can exercising his kingly dominion sa buhay mo. Kailangan sumuko na tayo and allow the risen Christ to build His kingdom in our life. Kaya yun po yung kalagahan ng Passover. Meron na tayong malayang kaisipan, malayang pananaw kung saan tayo dapat papasok. Whether sa malikipot na daan or sa maluwag na daan na tutungo sa kapahamakan. Okay. Yun lamang po at mahal ko kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Father, thank you for this day. I pray to continue, Lord, na bendisyonan ng lahat ng katotohanan na ito na darating sa lahat ng mga tao. I pray, Lord God Almighty, na lahat, Panginoon, I pray, na makapasok sila sa makipot na daan na ito, Diyos, ay mahahantong sa buhay na walang hanggang. Salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.